Hello! Mapagpalang araw ng Sabath, araw ng pagsamba sa ating lahat at naway ang Diyos ng pagpapala ay patuloy nating nararanasan ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay, lalo na sa pagpapala ng kanyang salita, sapagkat ang kanyang salita naman ay salita ng biyaya. His word is the word of grace. Naway biyayaan niya tayo muli sa salita ng biyaya na tayo'y patungo muli sa ating pag-aaral, pagsasaliksik, pakikinig, at pag-uunawa upang maging atin ito sa ating buhay na kabahagi. Tayo muna ay manalangin. Aming makapangyarihang Diyos, aming Panginoon, kami ay nagpapasalamat muli sa paraan na kami ay inyong tinipon muli upang magsama-sama, upang makinig, upang alamin muli at tanggapin muli ang mga biyaya ng inyong salita upang kami naman uli ay lalago sa pagkilala sa inyo at sa pagsunod sa inyo. Samahan nyo kami, aming Ama, sa pamamagitan ng inyong Espiritu. Naway ang kanyang paunawa ay nasa amin upang aming tanggapin ang lahat ng katotohanan mula sa biyaya ng inyong salita, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Narito na tayo mga kapatid sa unang linggo, unang araw ng Marso naman, unang linggo ng Marso. At Marso na ba? First week tayo. At naway tayo'y magmamarcha. March is marching, no? March. Yan ay nagmumula sa Roman god of war na Mars. Ngunit ginawang March at mas magandang pakinggan sapagkat ang March ay marcha nga, lakad. Sa Boy Scout pa tayo, sasabihin tayo ng lakad patakda. Diba? Lakad pasulong. At tayo susulong, pasulong sa hangganan, sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Dito tayo patuloy mga kapatid sa ating pag-aaral sa 1 Juan. At sinimulan natin ang dalawang mensahe tungkol sa pakikisamang Kristiyano. Kristiyanong pakikisama. At sinundan natin ng si Jesus ang ating tagapagtanggol. Tayo'y may pakikisama sapagkat tayo lalakad sa liwanag. At ang liwanag ay ang Diyos at ang kanyang salita. Lalakad tayo sa kanyang salita. Lalakad tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang liwanag. At sinundan natin sa pag-aaral ng ating Jesus ay siya ang ating tagapagtanggol. Pagtanggol niya tayo sa pamamagitan ng ginawa niya sa atin at sa kanyang salita. Siya na tinatawag na Jesus na matuwid. Ang matuwid na Jesus ay gumawa ng matuwid na gawa doon sa Ebanghelyo, doon sa pagiging kapalit niya sa atin. Siya ang ating pagtubos, nagtubos sa atin. Siya ang kabayaran ng ating kasalanan. Siya ang ating tagapamagitan na nagpabalik sa ating relasyon sa Ama. At siya rin naman ang ating nagbigay ng ganap na hustisya sa nakailangan ng Diyos para sa atin. Kaya siya ay ating manananggol. He is our tinatawag na manananggol, o sa English pa
He is our uh, anong ginamit na salita? Advocate, abogado. Ngayon nating alamin ang sinasabi muli ni Juan sa 1 Juan 2. Simulan natin sa 3 hanggang 6. 3, 4, 5. Apat na bersikulo po lamang. 4 verses only. Babasahin natin. At sa ganito natin nangalalaman na siya ay ating nangakilala kapag nag-iingat tayo ng kanyang mga kautusan. Siya na nagsasabi na nakikilala ko siya at hindi naman iniingatan ang kanyang mga kautusan ay isang sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Subalit ang sinumang nag-iingat sa kanyang salita, sa kanya ay tunay na naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganito natin nangalalaman na tayo ay nasa Kanya. Nasa Kanya. Siya nagsasabing mananatili siya sa Kanya at ay nararapat din namang lumakad sa gayon sa Kanyang sarili, maging kung paano siya naglakad. Lumakad. Yan ang mga salita ni Juan na kinasihan ng banal na espiritu na siyang salita ni Jesus mismo, salita ni Juan, pero naging salita ng Diyos, salita mismo ni Kristo. Ginamit lang si Juan para sa atin. At pag-aralan natin ang ating tunay na pagkakilala kay Kristo. Ang tunay na pagkakilala ng Kristiyano kay Kristo. Paano natin masasabing tunay na nakilala natin si Kristo bilang mga Kristiyano? Kapag tinatawag tayong Kristiyano, tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Tayo ay mga may ugnayan kay Kristo na siya ay ating Panginoon. Tayo ay tagasunod. Tayo ay mga alagad. Tayo ay mga anak niya. Tayo ay mga katiwala niya. At ito'y nag-uugat sa katotohanang kilala natin siya. Si Apostol Juan ay nagpapaulit-ulit sa salitang ito sa kanyang mga salita sa kanyang sulat. Sulat ni Juan ay nagsasabi ng pagkilala na siyang sabihin nating pundasyon ng ating pakikitungo sa ating Panginoon. Dahil itong si Juan ay kilala talaga niya si Jesus. Sinabi niya nga niya sa Kapitulo 1, verse 1 na ipinakilala nila siya sa atin, sa mga tao na kanilang sinulatan. Hawakan nila, narinig nila, nakisama sila. Kilala nila. Meron silang ugnayang malapit. At yan ang ibig ni Juan na ipaalam sa atin ng ating relasyon, ugnayan sa Diyos ay bunga ng ating pagkilala. Ganoon naman talaga tayo, di ba? Pag sinabihan tayo, oy, huwag kang magpapasok ng tao dito dahil na hindi mo kilala. Huwag kang makikisama, makikipaglapit sa mga taong hindi kilala. O huwag mong pagkatiwalaan ang mga hindi natin kilala, hindi nyo kilala. Di ba? Natural. That's the very important rule of life na ang ating pagkakilala sa tao ay siya nating dahilan ng relasyon. Kaya ang ating mga pag-aasawa, kung mababaw ang pagkilala, nagkakaroon ng lamat. Dapat kilalang kilala. Kilala ko na yan. Di ba? Ganon tayo. At kung kilala natin, tunay na pagkilala, hindi yung mali na pagkakilala. Ay ang ituro ni Juan sa atin yung tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sinimulan niya sa verse 2 na siya ay ating manananggol o advocate. At yung manananggol na yan, dapat kilala natin upang tayo ay magpapatanggol sa Kanya. At yan ang sunod na binanggit ni Juan na tunay ba nating kilala ang ating tagapagtanggol? Nalalapit tayo sa Kanya. At ano ang mga katotohanan
na siya'y tunay nga nating kilala ayon sa ating binasa. Okay, ang ating Panginoong Jesus. Okay, unahin natin na ang patunay na kilala natin ang ating Panginoong Jesus. Ano ang patunay, mga kapatid, nang itong ang ating Panginoon ay tunay nga nating kilala? Basahin natin muli ang sinabi ni Juan. Sa 3, sinabi niya, at sa ganito natin na nga lalaman na siya ay ating nangakilala. Kapag nag-iingat tayo sa kaniyang mga kautusan. Una, tunay natin siyang kilala sapagkat dahil alam natin, nakilala natin siya. At patunayan una na nakilala natin si Jesus. Dahil alam natin, yung kaalaman mo, kaalaman ko, nakilala natin siya. Doon tayo magtitiwala naman, di ba? Alam ko, sa aking puso, kilala ko siya. Hindi niya gagawin yan. Di ba? Yun ang mga saksi karamihan sa mga palabas o sa mga nangyayaring kaso ng ating meron. Kilala ko siya. Yan ang binigay ni Juan dito na unang dahilan, ang ating pagkakilala sa Panginoon sapagkat tunay natin siyang kilala. Alam natin. Yan ang sabi niya. Alam, sabi niya sa 3, sa ganito natin nalalaman na siya ay ating nakilala. Sa English pa, tingnan natin sa very word sa English. We know, hereby we do know that we know Him. 2 beses ginawa ang know. Ganito natin nalalaman na alam natin. 2 beses. Kaya ang ating kaalaman ay nung tayo'y inintroduce kay Kristo, nung ating kinilala ang Ebanghelyo, nung tayo'y karoon ng encounter sa Kanya. Nangyari ba yan sa inyo? At araw-araw tayong nananalangin, araw-araw tayong sumasabaybay sa salita niya, at araw-araw tayong naging Kristiyano na. Alam natin na kilala natin siya. Our witness sa ating puso. So ang ating Panginoon, ating kilala ayon sa ating karanasan. At yun ay ang patunay ni Pablo yan sa Roma 8:16 ay ang Espiritu ng Diyos na narito sa atin na nagsasabi na tayo'y mayroong ugnayan sa Kanya. Hindi natin sarili. Ibig sabihin na hindi nagmumula sa atin, kundi ang Espiritu ng Diyos na narito sa atin, nagtuturo na alam natin, na kilala natin siya, na tayo anak niya. Yun. Pangalawa, sapagkat iniingatan natin ang kanyang kautusan o tinutupad natin ang kanyang kautusan. Ang ginamit ni Juan na salita ay ingat. Kung nangag-iingat tayo sa kanyang kautusan, iniingatan ang kanyang kautusan. Ang salitang ingat o keep sa Bible ay nangangahulugan ng pagtutupad sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga kautusan. Yun. Sa Biblia ay ang salita ng Diyos, iba ang salita sa kautusan. Pagsalita ay maraming kahulugan. Maaring pangako, maaring katotohanan, maaring utos, maaring halimbawa o example, maaari lang katotohanan lang na natural o informasyon. Subalit ang sinasabi ni Jesus dito na kilala natin ang Panginoon sapagkat tinutupad o iniingatan natin ang kanyang mga kautusan. Kautusan, hindi pangako, hindi katotohanan na paniwalaan, kundi kautusan, mga utos ba? Commandments. Ibigin natin ang ating kapatid. Huwag kang mga kalunya.
galangin mang inyong ama at ina. Yan, mga kautusan yan, di ba? Ang ating pagbibigay galang sa kanyang araw ng Sabat, kagaya ng paggawa ninyo dyan. 10 utos, kautusan. 10 utos ay pundasyon ng lahat ng mga utos. Maraming utos sa bagong tipan. Utos tungkol sa pag-aasawa, utos sa mga anak, utos sa mga ama pa sa anak, utos ng mga anak papunta sa ama at sa mga ina. Utos ng iglesia, utos ng Diyos para sa atin upang ikalat siya, upang maging saksi tayo sa mga tao, upang tayo ay ipaalam ang ebanghelyo. Ang daming utos. At ito ang sabi ni Jesus, ni Juan, na kilala natin si Kristo kapag alam natin, kilala natin tunay siya at tumutupad tayo sa kanyang utos. Ito palang pagkilala ay pagsunod. Kung kilala, sundin. Yung pala ang ibig ni Jesus na gawin natin. Kapag kinilala natin siya, meron siyang ipagawa sa atin. Tutuparin natin ang kanyang mga utos. Iingatan ang ginamit ni Juan. Yan ang una nating aral na gabing ito tungkol sa pagkilala kay Kristo na tunay. At sinasabi naman sa Lucas 6:46, sinasabi ni Jesus sa mga tao na hindi tayo karapat-dapat o hindi nararapat na tatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon, kapag hindi natin tinutupad ang Kanya sinasabi. Ang sabi niya, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at hindi naman ninyo tinutupad ang aking sinasabi? Pagtawag natin na Panginoon, manalangin tayo, Panginoon, gagawin natin kanyang sasabihin. Ano naman ang mga... Kaya sa pagbawat aral natin ng salita at may utos, ilagay natin sa isip yan. Dapat dahil sundin natin yan. Mahalin ang kapatid, mahalin natin. Hindi natin awayin, hindi natin siraan. Magsasama tayong kapatid. Utos. Yan ang nagpapatunay na kilala natin siya. Ngayon, punta tayo sa 4. Ano naman ang mga mangyayari kapag nagsasabi tayong kilala siya, ngunit hindi naman natin tinutupad o iniingatan ang kanyang mga kautusan? Yan ang sabi sa 4. Basahin natin ang 4. Siya na nagsasabi na kakilala ko siya at hindi naman iniingatan ang kanyang mga kautusan ay isang sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So ano naman ang mga mangyayari kapag ikaw at ako o kahit sino mang magsasabing Kristiyano, kilala siya at hindi naman sinusunod ang kanyang mga utos? Yun naman ang verse 3 nagsabi na kilala mo siya kapag sinusunod mo ang kanyang utos. Ibig sabihin, kapag magsasabi tayo na kilala siya, hindi naman tayo sumutupad, ang sabi ni Juan, unang mangyayari, tayo'y mga sinungaling, maging mga sinungaling. Anong ibig sabihin? Nagsisinungaling tayo na kilala siya. Nagsisinungaling tayo na mayroon tayong ugnayan sa Kanya. Nagsisinungaling tayong Kristiyano. Ito tayo sa simbahan, halimbawa. Kasama tayo bawat Biyernes. Ngunit mayroon diyan sa, halimbawa, sa kapulungan na ayaw mo. Kikisama ka lang dahil kailangan magsamba, pero may kapatid na hindi ka nakikipag-isa. May kapatid na sa likod sinisiraan mo. Hindi mo tinutupad ang pakikisama, pamumuhay sa liwanag. Hindi mo tinutupad ang pag-ibig. O, maaring hatulan tayo na sinungaling ka. Kaya dapat pag nagsasabi tayong kilala, tinutupad na hindi naman tayo perfect dahil tayo ay lalago. Diba? Lumalago. Marami pang bagay na ating alamin at susundin. Ngunit sa mga maraming bagay na ipinaalam na sa atin at hindi pa rin natin man lang
simulang gagawin, doon tayo hanapan ng Diyos. Ipinaalam na, itinuro na, ngunit hindi rin pinakinggan ang utos ng Diyos o ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos kapag narinig. Yan ay nangangahulugan ng pagtupad, pag-iingat ng kanyang mga salita. Pangalawa, tayo'y wala sa katotohanan o wala sa atin ang katotohanan. Yan ang mangyayari kapag nagsasabi na kilala pero hindi naman sumusunod. Yan ang sabi ni Juan sa verse 4 ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Wala pa ang katotohanan. Si Kristo naman ang katotohanan, di ba? Ako ang katotohanan. Wala pa si Kristo. O ano palang katotohanan? Ebanghelyo ang katotohanan. Wala pa ang ebanghelyo. Di pa natin kilala. Ibig sabihin, hindi pa tayo sumampalataya. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagsisisi ng kasalanan. Wala pang pakikisama, walang ugnayan ang nangyayari. Dalawang bagay ang magsasabing kilala pero hindi tumutupad. Tayo'y sinungaling at tayo'y mga wala pa sa katotohanan. Ibig sabihin ay hindi pa natin nga siya tunay na nakilala. Pangatlo, ano ang mga patunay na kilala natin na tayo ay nasa Diyos? Sapagkat kilala natin ang Diyos. Papunta na tayo sa 5. Ano ang mga patunay na kilala natin na tayo ay nasa Diyos? So, paano natin masasabi ako ay nasa Diyos? Ako ay Kristiyano. Sapagkat kilala ko ang Diyos. So, paano mo masasabi, kilala ko nga ang Diyos, ako ay nasa Diyos? Ano ang dalawang bagay na sinasabi ni Juan? Pupunta tayo sa 5. Subalit ang sinumang nag-iingat sa kanyang salita, sa kanya ay tunay na naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganito natin nangalalaman na tayo ay nasa Diyos. Hereby we know that we are in Him. Yun. Dito natin nalalaman na tayo ay nasa Kanya. Yan ang sinasabi naman ni Juan. Hereby we know that we are in Him. Kaya na ang pangatlo natin. Mga patunay na kilala natin na tayo ay nasa Diyos. Sapagkat kilala natin siya. Kilala natin siya, kaya nasa Kanya tayo. Paano natin alam? Una, ano ba nang ulit-ulit, nagpapaulit-ulit ito si Juan. Maganda si Juan na magsalita ng paulit-ulit. Sapagkat iniingatan natin ang Kaniyang mga salita. Tumutupad tayo sa Kaniyang mga salita. Ngayon, salita na hindi nakautusan ang Kanyang ginamit. Ang patunay na tayo nga ay nasa Diyos at kilala natin dahil kilala natin siya sapagkat tumutupad tayo sa Kanyang salita. Kanyang salita, hindi nakautusan. Salita niya, nangahulugan ng pangako, nangahulugan ng utos, nangahulugan ng mga halimbawa na tuparin at itakwil, nangahulugan ng katotohanan ng paniwalaan, nangahulugan ng mga babala na dapat pakinggan. Ibig sabihin, tinutupad ang mga ito. Ibig sabihin, sa lakad natin, kung saan tayo naroroon, kung ano pa ang ipinaalam sa atin, tayo ay tumutupad. Yan naman kahit sa ating buhay, natural sa school, di ba? Bawat aral, tayo ay bigyan ng quiz. Bawat bagong aral sa isang subject, tayo ay nakakaalam at tumutupad. Tinutupad natin sa pag-aaral, sinusunod natin dito, doon. At doon tayo nagsasabing nasa Kanya tayo, kilala natin dahil nakilala natin siya. Pangalawa, kapag naging ganap rin ang pag-ibig niya sa atin. Ito ang malalim, pinakamalalim sa lahat. Sa 5. At ay tunay na naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, iniibig ang ating pagkilala sa Diyos at tumutupad tayo sa Kanyang utos. Umiibig tayo sa Kanya. Ay, hindi pa na masyadong ipinakilala ni Juan dito ang pag-ibig. Nagsisimula pa lang siya. Ang unan niya ay pakikisama dahil nag-connection tayo sa pakikisama. Tapos sunod,
pagkilala. Pagkilala, umiibig. Yun. Diba? Ganun man tayo sa ating courtship. Nung tayo lumiligaw ng ating asawa o kayong binata na nagliligaw, kilalanin mo na. Wala pang pag-ibig, di ba? Friendship. And then, tanong-tanong, sama-sama, dating-dating, tawag-tawag, texting-texting, hanggang umiibig. Ito ang sabi ni Juan. Tayo'y umiibig at natutupad ang pag-ibig niya sa pagtupad ng kanyang utos. Ang kautusan pala na tinutupad ay dahil sa pagkilala at pag-ibig. At ang pag-ibig ay naganap, naging ganap. Hindi naman na tuparin mo lahat at maging ganap ang pag-ibig. Hindi ganoon. Ibig sabihin kung ano ka. Ngayon, araw na ito, ngayong taong 2024, 5 taon akong Kristiyano. Ako'y nakikinig sa Diyos, ako'y tumutupad sa Kanyang salita na aking napag-aralan. Sabi ng Biblia, umiibig ka sa Kanya at naging ganap ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naman atin. Binuhos niya sa atin, sabi ng Biblia, ibinuhos ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, puso sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu upang ibigin siya at ubigin ng kapatid. At kapag tayo'y tumutupad sa salita ng Diyos at umiibig sa kapatid, sa Diyos at sa kapatid, sinusunod ang mga utos sa Diyos at tungkol sa kapatid, na gaganap ang Kanyang pag-ibig. Ganap. The love of God is perfected in Him. Yan ang ibig sabihin. Pang-apat. Dito tayo sa pang-apat at katapusan. Ang patunay na mananatili tayo sa Kanya dahil kilala natin siya. Ang ating pagkakilala sa Kanya, mga kapatid, ay nagpapapanatili sa atin. Ito ang magandang itinuro rin ni Juan. Sinasabi niya na ang ating pagkilala ay pagpapatuloy, pananatili. Ito naman ang Reformed doctrine, no? Perseverance of the saints. At si Juan nagsasabi, ang ating pagkakilala kay Kristo, kung sino siya at ano ano ang Kaniyang itinuro sa atin at pakikisama sa atin, magpapatuloy, no? Maging mitsa, maging dahilan na tayo magpapatuloy hanggang wakas. So, ang ating tunay na pagkakilala ay maging tunay na pagsasama. Mananatili tayo. Sa 6, ito ang katapusan. Siya na nagsasabing nananatili siya sa Kanya ay nararapat din namang lumakad gayon sa Kanyang sarili, maging kung paano siya lumakad. Ano ang patunay na mananatili tayo sa Kanya dahil kilala natin siya? Sabi ni Juan, kapag tayo patuloy na lumalakad ayon sa Kanyang paraan ng paglakad. Ibig sabihin, pagtutupad at pagsunod, panggagaya sa Kanyang paraan, tayo gumagaya. Si Jesus ay may halimbawa. Si Jesus ay nagsasabi sa Kanyang salita na gayahin, susundin natin siya. Gawin ninyong lahat ang mga inuutos ko sa inyo. Ituturo ninyo sa kanila ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Yan ang sabi ni Jesus. Kaya mga alagad, ang lahat ng utos niya, ituturo sa kanila. At ang utos naman niya ay may mga halimbawa niya. Kapag si Jesus ay nagtuturo, naghahalimbawa siya. Nagtuturo siya ng panalangin, nananalangin siya. Nagtuturo siya ng magtuturo, tinitingnan siya kung paano magturo. Kapag siya ay nagtuturo tungkol sa pagsasalita, nagsasalita siya. Ang mga aral ni Jesus ay ginagawa ni Jesus. Ang kanyang mga halimbawa, ang kanyang paglakad. Ang termino dito, lakad. Ang lakad ni Jesus ay ating lakad. Sa San Pablo sa Colosas 2:6, may tagubilin dito, may pananalita, may pangungusap. Siya nagsabi, kaya kung paano ninyo nangatanggap si Kristo na Panginoon, ay gayon din magsilakad kayo sa pagsunod sa Kanya. Nangag-uugat sa Kanya,
na itatayo sa Kanya at tumatatag sa pananampalataya. Iyon, mga kapatid. Ang ating aral ngayon, nagpapatunay na tayo'y nakakilala sa Kanya, ay mananatili sa Kanya sapagkat lumalakad tayo sa paraan ni Jesus. Kaya, nangailangan lamang sa ating pag-aaral ng Biblia ay titingnan natin ang mga halimbawa ni Jesus, His examples. At ang kanyang mga halimbawa, kanyang pagpapakababa, ang kanyang pagiging matapat, ang kanyang pagiging matuwid, ay siyang ating lakad. Ang lakad ni Jesus ay ating lakad. At siya nagpapatunay na kilala natin siya. Ito, mga kapatid, ang tunay nating pagkilala kay Kristo na ating Panginoon. Patunay na kilala natin siya dahil alam natin ito sapagkat tinutupad ang kanyang mga salita. At ano ang mangyayari kapag hindi natin tinutupad at nagsasabi natin kilala? Tayo mga sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. Ano ang mga patunay na kilala natin na tayo ay nasa Diyos sapagkat kilala natin siya? Tinutupad ang kanyang salita ay nagaganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Tayo manalangin. Purihin ka aming Panginoong Diyos sa iyong salita. Dalangin namin na turuan niyo kami na aming alamin ang tunay ng aming relasyon ng pagkilala sa inyo. Na tunay nga kaming nakakilala sa inyo at aming bigyan ito ng halaga at lalago kami sa pagkilala sa inyo, sa pagkilala, sa kaalaman namin sa inyo. Kaya turuan nyo kami na magsaliksik, magbigay panahon ng inyong salita, araw-araw, araw at gabi, upang ikaw ay tunay na makilala. Samahan nyo kami sa pagpapatuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kapatid muli sa inyong pakikinig at dalangin ko na lalago tayo sa pananampalataya. At may tagubilin akong kunti na gusto kong marinig kayo yan sa ating messenger. Naway bawat mensahe sana na inyong marinig. Gusto kong marinig naman ang inyong kunting reaksyon o pangungusap, pasalamat o kunting tanong ba o maaari ding dagdag o maaari ding kunting komento sa ating Koinonia family at maririnig din ng ibang tao sa iba't ibang dako ng daigdig nating mga kasama. Gusto ko lang magsasabi na nagpapalakas din kayo sa akin at gusto ko kayong papalakasin at tayo'y bilang nagsasama-sama sa isang pakikisama sa Diyos. Nagsasabi ako sa inyo at magsasabi rin kayo sa akin. At yan ang kabutihan at kagandahan ng pakikisama. Salamat hanggang sa sunod nating pagkikita.